kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alam kong pagkatapos nyong marinig yan ay panandalian kayong bumalik sa nakaraan dahil madalas natin itong marinig noon sa radyo. Sa video na ito mga dire ay makikipagkwentuhan tayo sa anak ng batikang mamamahayag at komentarista ng DZRH na si Ginoong Rick Radam. Palaging napapakinggan sa radyo ang kanyang boses noong dekada 80 tuwing umaga sa programang Panindigan. Siya rin ang host at utak sa sikat na programang Johnny Tango na kalaunay isinapelikula ni Redford White. Pero bago yan ay huwag sanang kalimutang mag-subscribe dito sa Rai TV YouTube channel dahil marami pa tayong kwentuhang paparating na tulad nito. Subscribe na mga dre! Kumusta po? Pakanay ko si Ken. Pang-aabala po kami. Nakapalo ako dyan. Ay, thank you. Nakapalo. Thank you po. Magandang hapon po, sir. Tuloy po ma'am. Sir, upo po tayo. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Alright, magandang hapon sa inyo mga dre. Sabi ko nga kanina sa ating introduction, pupuntahan natin ang anak sa isa sa mga haligi ng broadcasting sa kasaysayan ng Pilipinas. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Yun. Sir Raul. Maraming salamat Sir Ryan ng RHY TV Vlog. Sir, thank you po. It's my honor po at dumating kayo sa aming munting tahanan. Dito po bagong silang Caloocan. Isa karangalan din po para sa akin. Sir, actually, kakaiba yung episode natin na ito kasi kung hindi ako nagkakamali, ito yung first time na tatalakayin natin ang broadcasting naman. No? Opo. At syempre, pag-usapang broadcasting, ang nangingibabaw ng mga pangalan yung inyong father. Yun, way back 80s, no? Sa abot kaya ng pag-aalala ko, galing ako Cebu, na bumisita ako sa father ko. Ang mga tanyag dito, matindi. Sabi ko nga sa sarili ko, I know broadcasting. Sa Cebu pala yung background ng father ko. He's only a broadcaster announcer sa Maynila. Pero pagdating ko dito, may mga tanyag pa like Rod Navarro, yun, sila Maning Yabot, the rest of the broadcasting ng panahon ay matitindi ang competition dito pala. Okay, pero nag-umpisa ang father niyo ba, sir, doon po sa province or dito na kagad? He started, as I view ng mother ko, he started sa Southern Visayas, some satellite stations of Manila Broadcasting, sa Davao, Dumaguete, Cebu, Tacloban, which dun sila nakilala ni ma'am. Eventually, after Tacloban, dito na sa Manila, Metro Manila, which is the DZRH. Okay. Doon sa Tacloban, ano na siya? Commentator na po siya? Commentator na siya. May program na po started. There was a program started there. Okay. Na-continue lang sa Manila. Okay. Na-continue lang. Opo. Okay. Lumipat sila. Pero same lang station. Tama po ba? O iba? Iba. Okay. Paano nangyaring lumipat sila sa ano? Anong kwento nun? So the franchise of a certain program sa DYVL Tacloban, na nagiging station manager din siya doon. Okay. When Freddy Elizalde, the owner of Manila Broadcasting, nagkaroon ng reshuffle. So from there, yung father ko transferred here in Metro Manila. Sa North Bay Boulevard pa yung station doon, no? Napakaliit. So the program itself, the franchise of the Ricky Tic-Tac and some other programs were transferred here. Okay. And when I came here 1978, doon pa ako nakatira sa radio station. Wala pa kaming bahay. Nevertheless, hindi ko expected na pagdating sa Maynila, may sariling bahay yung father to. Eventually, doon kami sa staff house sa likod ng radio station. Yeah. Ilan po kayong sir? Kayo pa lang po ba nung Ako ang son, who is one of the diyan nakatira, pero majority nakatira doon or nagiging quartermaster are the broadcasters. Mismo, sila mismo. Kapag wala, they're waiting for their program or after their program, taking a nap or pahinga, like Caloy Castro, Ray Langit, Gil Brazil, and other broadcasters. No, not only
DCRH, but also the other stations like DZMB and DWIC. Eventually, I witnessed his steps, every steps niya hanggang nag-asawa ko, hanggang he was already, no, wala na siya, asawa ng Diyos. Sinusundan ko po. Okay, so since na-witness niyo sir yung naging buhay at career ng inyong father, mag-start tayo dun sa paglipat niya dun sa Manila na kwentuhan niyo naman kami tungkol sa naging career niya na hindi nalalaman ng tao. Okay. Eventually, kinontinue ko yung mga programa ng father ko. At the same time, he was a co-founder of a certain program which is Operation Tulong, na yun ay ang adikain ng Operation Tulong is to help ng mga nangangailangan ng tulong and traffic management and lahat ng mga reportings about society. So naging parang radio station, national government organization work, no. So accredited mga drivers and volunteers. So sumikat ko yun with the help of my father to build up this program. Napalaking kasi it was supported by President Marcos. Because public affairs program na rin, under the public affairs program. After that one, ayun, kung ano na, ang matindi kasing challenge sa program ng father ko, sa buong career niya, ay isang program which is, kahit tinanag siyang commentator, o in Tagalog, basta, commentator is, may programa siya which is Abide na basbas ng presidente. It is the documentary and sinisita lahat ng mga kabalikuan sa gobyerno. So yung program is panindigan. Actually that program was talagang that program was the chance when the competition of broadcasters, Johnny De Leon fell on the rank of #1 with that program. Pero we're not afraid kasi ang trademark ng father ko, besides a word of honor and confidence of work, he has the guts. When he stepped beyond to a certain work like broadcasting and commentarista, panindigan niya yan. Actually, in my experience, when we have already mid-1978, naghanap na si father ng pangupahan naming dalawa or house in Malinta. Bakit po? It's time siguro na nahiya sa akin. Siyempre, 14 years. Siyempre, as a father naman, minsan lang ako for 14 years, tapos dito ko patirahin ng anak ko. So, siguro, with my sisters, na nasa mom ko, kinuring kami. Doon kami nagtira sa may, Malinta, sa St. Jude Village. Okay. Ang binabatikos ng programa na yon, na may basbas ng presidente, yung mga katiwalayan sa gobyerno, tama po ba? Hindi ba siya natakot na sa mga nasasagasaan niya? Actually, we have death threats doon. Unang-una, ito open talaga to, no? So, nandito ako sa RHOI TV flag. This LPO, during the time, was corrupted during, behind talaga na proven yan na there's some intel and resources na based upon the truth na nagkaroon ng corruption sa agency. So, foremost, nung binira ni father yon, talagang with the judgment of his heart, from crooked pinaplansya to para magiging tama naman ang paningin sa mamamayan, lalo yung mga transportation. Yes. So we've got a good threat niyan. Actually, in Malinta, daring namin nakita na may mga umaaligid sa gabi, hating gabi talaga, roaming around, cars, dalawa, and we're threatening, akala namin nagisang kami ng granada pero hindi ko alam kung ano yung thing na yon. So my dad don't aware us not to be careful. Alam niya yun eh. Opo, he knows. Oo, being broadcaster, advance ka eh. Yes, pero nandun pa rin kami with the faith of sa taas. Tuloy pa rin programa niya. Tapos the same time, not only the public affair program or what we call the public air in public affair program, nagkaroon siya ng super laughing program which is the Johnny Tango. Okay. An additional yung tanyag niya regarding sa Johnny Tango, he established it, he created it with his mind. Unexisting person to, hindi tao to, he's not existable as a human being. He was exist in mind, in creatively. How? Okay. Ganitong maneuver ni Dad. Gumawa siya ng programa and there was a prize. The best art of all ang siya mananalo. Ang 5,000, 3,000, 2,000.
And kahit na walang hindi pwede sumali diyan, even you're a cartoonist or professional, basta Lahat pwede sumali. submit your entry. Yun lang. Kaya nga doon sa office, nandun ako doon sa office. Ang daming entry, gaganda mga kabay. Magaling talaga. Pero hindi ko alam kung saan parte na gusto ni Dad. Yung kanyang prospect taste about the drawing. Kasi ang drawing is not only, it's not only an art. Kumbaga yung basihan niya yung sinasabi. Oo, basihan. Opo. Ang sabi ni Dad, it's not an art, kahit magaling ka, kahit buhay pa yan, it's not that base. It is the story itself from that creation. Nanalo talaga sa overall NCR is Jimmy Espallardo. He is the comic character or the one who draws Wakasan during mga ano yan mga comics ng mga Pinoy. Opo, May part siya doon. Okay. Until kinuha na siya, hinire na siya doon as a official painter ni Daddy doon sa Rick Redemption in making a stage. Track siya na on motion, pero pagdating sa lokasyon na gagampanin ng isang programa or whatsoever, a stage show, babagsak na lang yan. Yung track na to, umikot to Within the provinces. Lalo na sa north and somehow in south. Ang galing naman. In-honor namin rin doon sa sa stage show because of the concern of the city mayors. Noong panahon kasi, pag fiesta talaga, kailangan ng paligayahin ng mamamayan sa probinsya by what? Stage show. Uso yan noon. Opo. Actually, may kalaban rin lahat ng, tandaan mo sir, may kalaban lahat ng kompetensya eh. Totoo yan. Ang kalaban, Sino nga nakatapat niya po noon? si Tony Santos Sr. Tony Santos Sr. Is humawak rin ng mga celebrities and some mga panahon na yun, from novelties to younger teens, like my father eh. Pero competition sa fiesta din siya eh. Pero ang problema, wala siyang track. By stage lang sila doon sa munisipyo. Okay, stage. Okay. Pero pareho lang ang proseso, yung mechanics, kung anong gusto ng tao, may comedy, may ganyan. Kaya doon sumikat ng mga teens doon, sila Maribel Honor, Don Nakar. Doon sila nahasa. Doon sila nahasa. Ang galing alam niyo mga Dre, natutulala lang ako eh. Ang nangyari dito syempre this way back 60s, 70s, 80s. Parang nakikinig lang ako ng kwento ng lolo ko. Na-amaze ako sa story before. So maraming salamat sir. Sige po, ituloy lang natin. Now, when it comes to naman yun sa stage shows, no? So sumikat po yung Rick Radam Show. Rick Radam Show is a variety show, will be held in every provinces, lalo na po sa fiesta. With the request of the city mayors. Ayan, kung gusto paligayan nyo, nandiyan yung father ko, they're talking about the budget, tapos kompleto naman facilities ng mga kailangan doon sa we have a variety shows of comedy with circuses and singing of all mga so kompleto po Ricardo sa ng panahon. Parang dito rin yata na dati sila Tarzan and Jane dati, di ba? Yan? Din sila before. Hawak ni Daddy yun. Talaga? He's the cast of Rick Redemption Show. Oh. One of the cast. Regular casting yan. Shout out Miss Jane. Yan, Jane. Yan, yun. You know my dad, alam ko, and I saw your video, your matured ka na. Marami ka anak. Pero we met one time. And I never, hindi ko makalimutan yan. North Bay Boulevard. I mean, your dad and you visited my dad. Nandun pa tayo sa likuran sa may makina ng you're playing there dun sa may tawag niya yung sa ilaw, yung tawag ng big machine. Yan. Bata pa yun nun, sir. I was 14. Okay. She might be around nasa, hindi ko alam kung 9 or 8 or something like that, Yung artist siya nung father niya. Kasi idudugtong ko. Under Rick Radam Show. Rick Radam Show siya. Regular siya sa Rick Radam Show. Maliban sila Don Nakar, which is regular. Nung panahon, way back 78, 79, si Maribel Honor, si Joey Obando, yun, pasulpot-sulpot of the boyfriends, and some others, Again, director dito, stage director is si, taga-Pandakan. He was a good guy, ang laki na rin ng boses, kumpare ni Daddy, pero I hope he's, he's okay, and some of the friends ni Dad na
Kasi nung panahon, alam natin, Malaysia and Japan when it comes to entertainment. Karamihan nakukuha niya yung mga co-host, na naging kumpare rin niya, na involved din sa mga pelikulang Pilipino. Yan, like Hototay. Okay, Yan. sino pa po? Si Hototay, sometimes si Luz Fernandez, one of the cast of DCRH drama, no? Minsan sumusulpot lang sa Rick Radam show yan. Si by that, maliban sa DCRH, siya ang pinaka humahawak ng drama. Ang kanyang position is Executive and Production Manager of DCRH. So, hawak niya ang drama. He's the best of all kasi paborito kasi siya sa lahat ng broadcasting. Yung way back 80s, papasok na ata 80s o 79, yung Star Watch of all broadcasting, siyang nagkaroon ng award ng DCRH. Nag-angat ng station top rating, siya lang. At sino kumuha ng award? Hindi siya. Kasi hindi mahilig mag-expose. Si Rila niya ang kumuha dun sa award. Very informative yung kwento nyo Kasi kagaya po, hindi ko alam yan. Opo. Kung hindi nyo po ibabahagi yung kwento na yan about your father, paano malalaman ng tao? Kaya lang po ni-reveal ko to, revelation about my dad. Okay. Kasi kasi ngayon hindi masyado nare-reveal ang inner part of the broadcast industry, no? Mga character involved there. Anong participation nila? Ano ba na itulong nila sa bayan? Hindi nila na i-reveal ngayon. Well, siguro may makita tayo sa YouTube na makita natin, that was late 80s na yan. 80s to mid-80s na yan. Apo, tama. Pero way back, i-roll out natin hanggang 60s, wala. Wala nga. Wala talaga. You'll never see it in YouTube. So ako na lang siguro magre-reveal in my own experience, my dad, kung sino siya, the man behind the microphone of DCRH, kung sino si Rick Radam. Sa mga lola po dyan, no? Ayun, you know the story about my dad, nung panahonan nyo naglalabak kayo, nagpa-plancha kayo. Every morning, I'll tell you, no? Yan ay inabangan nila pagdating sa Johnny Tango, yan. Nagabang na yan habang nagkakape, nag-almusal yan. So parang bahagi na ng buhay ng Pilipino yon. Kailang sa aming mga anak kasi nag-usap kami minsan, wala tayong gago kasi ang trademark namin sa daddy namin is workaholic talaga. There is no a certain time na he has a long rest. Mag-rest yan, kunting idlib, paglabas kalikot na naman or whatever he want to do. Ang gabi niya umaga because minsan if he has important appointments, lalo sa meetings or other persons, no, nagtitape yan for tomorrow. Okay. So, nagtitape siya for tomorrow's program. Pero, when you go to the studio, wala siya. Yung tape lang na gano'n. Tape na yun? Oo, tape na yun. Para meron siyang pondo, gano'n, advance. Advance lang, at least presence dun sa sa programa, lalo na kung may continuity. Pero pagdating sa commentary talaga, pag public affairs, live talaga yan. Sino yung mga kabady niya sa sir? Sa station? Sa station, ako sarili ko, tinatadyag ko silang tatlo di Jack. The three pillars during the 60s and 70s ng DCRH. Ray Langit, tapos Kaloy Castro, he is the station manager, and Rick Radam. Merong advertised nung minsan intro ng DCRH, yung Kauna-unahan ng Pilipinas. NBC. Kaloy Castro yon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Rest in peace, nasa creator na sila, like my dad. Ang naiwan na lang, naiwan sa veteran sa DCRH, si Ray Langit na lang. We're talking about vintage, hindi yung way back 80s na ngayon. Opo. Ito talaga yung mga alamat. Mga alamat talaga po to. Which other broadcaster, ang kasabay talaga tutusan, even sa ibang stasyon sila, Ben David. Yan. Okay. May 60s yan Yun ang mga tanyag, Maningiyabot, and other. Rod Navarro. Rod Navarro. Kasi ang katunggali talaga, sila Johnny De Leon. Hindi ko alam kung anong station siya, no? Kung DCWB siya or iba. Pero during panahon kasi, napaka-compliance mga broadcaster. Now, nagkaroon ng countdown ng best broadcast or best announcer talaga sa buong Pilipinas noon. Nung panahon na yon.
nagkaganon-ganon ang mga ratings. Paano? How? By the program? Ang program ay may sense or not? Nakakatulong ba sa tao? Ganun yun eh. Kaya I would like to thank the Lord. Noong una, nagkaroon ng principles ng father ko sa broadcasting, ang naging linya sa buhay niya. How to adapt every word na bibitawan niya doon sa microphone. Isa pa i-share ko, no? When it comes to music, kung bakit sinabi ko sa iyo, sir, napakahalaga ang broadcasting sa music industry. Hindi kasi sikat, wag wala sa broadcast industry. Nowadays, paano sisikat ang music? Because of YouTube, because of concerts, because of ganito, so forth. Noong panahon po, mas 90% of the population in the Philippines, mas interest sila sa radyo kaysa TV. Bagamat may TV tayo, pero mas sense ang radyo. Bakit? Because of the programs itself Bigyan kita halimbawa sila Dulce, Imelda Papin, si Eva Eugenio, sila Martinez. In such a way sa mga kanilang pagka-singer, ang kanilang mga inangkat ni Erpat sa radyo yan kasi in radio, maging sikat ka pa kung lagi kita patugtugin. Yes. Yung record. Tama. Waya Records, Canary, Alpha, Dyna, so forth and so on. Sumikat sila nung panahon ng father ko, ang mga talagang tanyag nun, sumikat yung kay Melda Papin, kay Claire. Ibig sabihin, first step, sumikat sila sa mga mamamayan because laging tinutugtug yan. Sa radyo. Nakilala ngayon sila. Correct. Yun yung starting point. Starting point ng mga singers Opo. Ngayon, sir, anong pinagkaiba ngayon? Ang kaiba kasi ngayon, nung way back mid-80s na yan, na hindi masyado tinatangkilik because of the program of Music Pop Festival. Nung nagkaroon ng Music Pop Festival, nagkaroon na ng iba-ibang klaseng group of roads pertaining this music industry, pamagitan na may mga shows dito and may mga sa clubs, mga kilala na sila. Pero sa Music Pop Festival kasi, pag medyo nanalo, bibigyan ka ng chance na paparecording ka, masisikatin ka. May mga managers ngayon dyan. Tama. Nung panahon, walang manager Wala, manual to manual. Even going to a certain stage play, music play, or fiesta. Swerte mga taxi noon. Taxi, may kita, Meldy Papin, si Claire, nasa taxi. Going dito, saan? Pupuntang, halimbawa, yes, going to Nueva Ecija, bakit? May doon, may fiesta, nakakasta ko to, kakanta ko doon. Para kumita ng mga panahon na yon. Ang tawag doon is lagari, lalo na kung dalawa kayo, kay Tony Santos Sr. sa akin, kasi nagkas ka sa dalawa. Ganun yun. Lagari. Lagari ang tawag doon. Pala talaga. Alam mo naman, way back 77, that was 77, 78, 78, 79, on those bracket na years na yun. Lahat ng gusto mag-guest sa isang programa, whatsoever, even sa station, marami nagtataksi doon. Kasi wala pa mga kotse bang noon. Yung production ng sasakyan noon, so bihirang-bihira pa. Bihira pa, Toyota, may mga Mazda. 80s, medyo modified konti. Nandiyan yung Datsun. Pero 60s, 70s, bihira pa po. Magta-taxi pa sila. Taxi pa yan. Karamihan talaga ng mga entertainers, music entertainers. Nagta-taxi minsan yan. Tsaka po, matyaga lang yung father ko. I have a long patience yan. I met one time, first time in Tawa ng Diyos, thanks for kahit papa, sa isang iglap lang when she was 18 years old or 17, si Sharon Cuneta. Na-meet niyo po? Doon sa station. She was, nag-promote siya ng kanya, Mr. DJ, can I make shaggy hair, estudyante itsura, napaka-baby face. Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Kumanta ba siya live sa station? Hindi naman, nag-promote lang. Nag-promote lang siya noon. Okay. When DWIZ was sold by Freddy Elizalde to a Chinese, kasi FM dati yan Okay. Siya yung theme is Come with me, Sunshine City, with the people's there is coming to your hair. DWIZ.
Chuchulos, miyembro ng KBP, Boses Pilipino, Radyo ng Tao, radyo sa inyong henerasyon ngayon. Sunshine City, DWIC, the Sunshine City. FM yon. So, nung naibenta na yung station dito sa San Jose, Quezon City, wash out na yung mga tao doon. So, sabihin, clearable yung building. Kinuha siya ni na may-ari. For meantime, humingi siya ng paintulot kay Freddy Saldi that can I borrow Mr. Rick Radam to be station manager. Etong ginawa ni Father. So, kinuha niya isang correspondent sa DCRH. Which, parang ganito alagad mo. Ikaw ang ano, di ba? Sino po kinuha niya? Kaya nga na sumikat siya yung sinasabi nila Noli Di Castro of DCRH, si Ray Sibayan, Kinuha niya. Bing Formento. Meron pa isa, apat sila the greatest correspondents na medyo matanyag hatiman ng mga lalaki. Yun yung naging taon niya doon sa DW. Ngayon, that's the time na DWIC from FM naging AM na. This was ano pong year? Kung hindi ako magkamali, sir, it was already nasa 80s na yan, 81 or 82 station. Siya na nagda-draft ng programa. Lumaki yung Siya nag-draft para kang architect na yung plano. Opo. Ano ba sequence nito? Alam bang ilan ba programa natin, public affairs, ganyan, so forth. Kunti pa nun kasi mag-start pa lang After that one, sir, yan, medyo munlad na, tapos binitawan na after a year lang. Pero lumaki yung market Oo. station. Actually, from San Jose del Monte, Quezon City, transfer na yung station near DCRH, near Salcedo's Village, just sides ata doon sa may bumbero. So, ang nag-anchor na doon, na namamahala doon sila Ray Langit na at saka si Caloy Castro. Ayun, kasi may mga new ano na dito sa DCRH, nandoon din si Deo Macalba, nandoon si Joe Taruk, so forth and so on. Saan po siya lumipat, sir? So, foremost, 3 times siya nagagawa ng resignation letter from the ground floor, which is the office of DCRH, to 16th floor from the official office of Fred Elizalde. Pagbaba dito, sira na yung resignation. Bakit? Ayaw ni Fred. Ayaw bitawan. Ayaw bitawan. Second na naman, gagawa siyang formal. Secretary pa, si mama, si ate, gumawa talagang formal letter, executive type. Pagdating to, sira naman. Bakit siya nag-decide na mag-resign? Wala naman siyang health problems Siguro sa akin, I don't want to judge my dad na fulfillment pa yung journey mo. Is it enough for you to have the journey or continue your journey? Pero I thought, sa tingin ko siguro may kasabihan na sa Pilipino na kakasawa na. May term, no? Pero hindi ko sinasabi na ganun sinasabi niya. What I felt lang, kasi ang felt din sa father, malalaman mo naman how is workaholic, kung workaholic siya palaging ganun. So siguro, he wants to be on another world dimension of work. When we the children already with my mom, because graduate na ako sa Roosevelt High School, bihira na siya sa program. Minsan, ang nagpalit na lang sa kanya, his absent is daily si Daisy Magpayo ba yun? Something like that. Broadcasting babae. Atya Deli. Kudeta pala King. Mag-coverage pa si Dad. 1986. 87. Nag-coverage pa yan. Owner. During kudeta. Nandun siya sa Malacanang. Bombardment. Ganun si Dad. Tumalapon po yung owner po sa bomba, pero not directly to the jeep. Sa Malacanang or going Malacanang, pero duman dito sa Crame na Ginaldo, there was a bombardment. Mabuti ka mo, parang Bermuda grass ang bagsak nila. Sa kanya is broadcasting talaga, and basic entertainment. Magamat na theater siya, parting siya dun sa industry ng entertainment and movie. One time, may program siya sa Channel 13, which is supposed to be before, it is IBC 13. And ang title is Anak. Okay, title Anak. It's like Helen Vela, narrating some stories, tapos may nakikita na yung doon. Ganon. Yung pag-alam ko. And after that one, siya yung writer dun sa Johnny Tango, and the second sequence is Johnny Tango Writes Again.
Ang maganda lang ng creative ni Dad when it comes to something that he wants to put it out in the air. Ini-study niya ng gusto yun eh. How can you get the attention of the listeners? At may gusto sila doon sa produkto mo ipapalabas or i-deliver. Kaya nga yung Rick Radam show, marami nahubog na artista doon at sumikat ng gusto. First step lang si Dad. First step lang talaga. Hindi alam ng tao yan, sir, no? Oh, si Eddie Peregrina voice like, si Bernie Gala. Oh, si Prinsipe ng Kundiman, si Danilo Santos. Siya nawang kaluluwa pero sumikat yan, daming album. Siya yung himig ng pag-ibig ni Danilo Santos. Yan, sila Rick Manrique and some of the cast, no? Halo-halo kasi meron sa music, meron artista. See, that is always the first base. Opo. Sa lahat yan. Si Daisy Reyes, hinubog ni Daddy yan. Sumikat yan. Pag sa mga artista, ang father nyo, parang Kuya Germs, parang yan, hinubog niya itong mga dito sila. Kasi during the time of 60s, when Dad is in the air, Joe Quirino is on the TV. So, since Joe Quirino, tiningnan namin, pinapanood namin ni Erpat yan. It's like Germs. Naka-camera sa iyo, nasa sala set nandito yung mga artista. Ganon. Okay. Ganon ang kaiba na TV at saka radio. Very nostalgic yung topic natin, sir, no? Alam nyo kasi, ngayong na-realize ko lang ulit na napakalaking bahagi ng radyo sa buhay ng Pilipino. Kasi bata pa ako sir, yung lola ko, I remember, magkakapian, makikinig ng balita, ng program, mga drama sa radyo. So parang nare-reminisce ko yung yung memories na yon dito sa kwentuhan natin. Opo, lalo pa yung mga nanay nung dekada 60s and 70s, no? Every morning, lalo na kung sa bahay lang po sila palagi. Sa bahay. Pag wala na yung asawa nila, ang pangalawang asawa nila yung radyo. Until they go to sleep, hanggang laman naman yung panahon na yun, discipline. Pagkat tanghali, pagkas ng kain, ihiga. Di ba mga ganon? So, ang leisure time na talaga sa mga nanay nung panahon, while yung asawa nasa work, kikinig ng drama, radyo, programa. Daily routine po sa araw-araw yan. Hanggang maging pagdating ng personal o darating sa coincidence, ay si ano, di ba? Nung panahon kasi very enthusiastic ang mga tao sa tawag natin sa radyo talaga. Sobrang laki na ng pagbabago, sir, no? Opo. That's the difference in broadcasting. Yung sinasabi ko, sir, difference between the broadcasting now and the broadcasting before. Kasi ngayon kasi with the modern days of technology kasi a certain person newly born of us, kung may potential ka, it's acting or singing, let the multimedia work on it or the computer work on it para sumikat ka. Nung panahon, manual, sir. Matindi. Effort talaga. Kaya nga, Kuya Rick, ang dami pumunta sa opisina, mga singers sila. Dulce, pinapasyalan daddy. Kung minsan, guest sa programa, mga ganun ba. Noon kasing panahon ni Father, kasi kung ba't nakapasok siya, foremost sa broadcasting, you cannot go in broadcasting kahit nasa KBP ka pa or pasado without first passing BMC. Mabigat yun. Broadcast Media Council. So when Dad was in Broadcast Media Council, hindi na sa dalawang isip. He was hard. Kagad. And told the KBP to adapt him and give him a slot or whatever. Ganun yun. Marami nagsabi sa akin, ba't hindi mo sinusunod yung step ng father mo? Maganda naman ang exposure, maganda boses mo, maganda. It's like this. It's so hard eh. Mahirap intindihan, pero ito napaka-simple. If you want to broadcast, lalo na journalism or whatsoever, you have the guts. You have the guts to put your left leg in a mud and the right leg in a cement. Kailangan itayo mong buhay mo dyan. Sa broadcasting. Hindi basta-basta, lalo na commentator ka. Yes. Hangad ko pa naman yung ganun. Because inspired ka whatever what's in your mind regarding sa topic or a certain program topic, no? It's like public affairs something. It's easy to say. In retaliate nung binabanatan mo, are you willing to face them?
Yun ang tanong doon. Yun yung tinatakutan ni Dad. You have the guts, you have the breastplate of an armor. Si Dad, halos nabihisan na lahat yan eh. Oo. They threatening, marami nag-threaten sa kanya noon. Kasi actually sa totoo lang, wingman kasi sila ni Marcos sa broadcasting. So we have the left and right wingman. One of the wingmans is my father sa broadcasting. Kasama si Rod Navarro at Maning Yabot. Hindi ko alam sa kabila. Nung ako'y nakatira po sa ano pa, dito na sa Malabon, which is supposed to be may naupahan rin si Daddy. From Malinta to Malabon ulit in Dagat-Dagatan. He ran for an office as a mayor in Navotas with a ibang name, Conrado Z. Radam. Nag-top siya. Running for mayor. And there was one night na tumawag. Ang sabi, Rick, bitawan mo na yan. Samahan mo ako sa Roma, sa Italy. Sino po yun tumawag? Imelda Marcos. Imelda Marcos? So hindi niya tinuloy yung... Hindi niya, binitawan niya. Sumama siya kay... First lady yun, oo. Pag-alis ni Daddy, sinundan niya si Rod Navarro. Tapos pinapasunod na lang si Maning Yabot and the other broadcaster guys. Doon sila sa Rome. 1 week after lang, 1 month sila doon. Pero sir, sabi nyo kanina, ang father nyo isa sa wingman sa ni Marcos, diba? Nasaan yung father nyo during yung i-declare ni Marcos yung martial law? If I'm not mistaken, bago mag-DYBL, he was in Dumaguete siguro. Parang niya nakilala si Presidente Marcos dati. Dito sa Maynila na. Maynila. Maynila na nagkaroon ng conference ng KBP sa Malacañang, one event together with the Broadcast Media Council. Nagkaroon silang entire conference. Ngayon sila pinili, tinawag sila is the simplest guy with the simplest and hard discipline. If workaholic siya, kala workaholic. Kaya sa bahay, hindi ko pwede na pagka coffee ako or whatsoever, take my breakfast, sa upok saglit. Pag may kita sa kotse na may gagawin mo na kaagad. Nag-iilalim. Naglalagay ako na black tar tuloy sa ilalim ng Celeste. Na dami ako patak eh. Ganun gusto ng Dad. Maling magkalikot si Dad. Ay, hindi siya yung tipo ng tao na nakaupo lang, walang ginagawa. Yun. Don't say na anak ka ni Rick Rodam, you're just like, isip-isip siya, di ba? Kung gagawin ng father, yun ang gagawin mo. Tama. Like that building, yung pag-build namin yung sinasabing Trackwood Stage, mabot kami ng rin. May isang buwan, araw-araw. So, kapatulong din pala kayo. May mga tao ng father ko, no? May mga tauhan niya. May masteral of mechanic, may welder, may paint, si Jimmy nga, carpet, so forth and so on, no? Kasama ko kailangan ako doon sa tauhan na yun. Ganun yun. Okay. Ganun so si Dad. parang yun na rin naging work nyo that time. Oo, nung ako'y, pa lang ako, sir, 14, 15, mga 15, probably nga gano'n na yun. Hindi naman yung nangyari sila mag-utos. Siyempre, anak ko ni Dad, yung sarili ko na lang, Kusa. Kusal ba? Tataban ako dito habang, gano'n yun. Kaya lang, kami kasi, we tried our best to be individual sa studies. Iba wala magulang mag-attend sa iyo. As I shared to you way back 66, walay. Si Dad, maaga programa yan, 5:30, 5:05 to 5:30. Pagising namin, wala na yan. Alam mo naman, dadating na lang gabi. So when kaming tatlo, before going to St. Mary's Academy, dahil ako nag-first year doon, nakikita namin sa bar, yung bar na kasi may bar kami doon eh. May mga baon niya, pangalan namin, ito, Raul, this. Everyday ganoon. Iniiwan lang ni Dad yung baon. Wala siyang time sa amin. Basta, just study yourself, study well. Yun na naman sinasabi ng Dad. Simply, lang yung bilin. Just an ordinary sabihin, basta study well. Para sa inyo ba, nagkulang talaga sa oras ang father nyo bilang tatay? Na nag-separate sila, so kami, the reason why is so busy sa broadcasting, ito busy sa Malacañang. My mom is, simple lang yan, she's Alice B. Shibert, eventually, ito siya, sir, she's trusted and the private secretary of Kitatad Public Information Ministry.
mabigat ang trabaho ng mother ko. Sa intelligence na Malacanang nung panahon ni Marcos yan. Okay. Before, my mom was, gusto niya, ang may-ari ng Filipinas Orient Airways, which is the counterpart of Philippine, that was 60s, and 50s and 60s ata. Gusto niya mag-stewardess. Hindi na, doon na siya sa ticket. Because of height, because of the beauty, precious beauty of mom. Nangyari, so hindi naman siya tumagal doon. So, nag-self-study yan. Nag-study ng NICA, National Intelligence Communication Authority. Tapos hanggang nag-apply siya public, and she's only the civilian of all the civilians in Malacanang noon. Kasi kasama niya sa office all military intelligence. Okay. Until naging one of the secretaries. Ngayon, na-promote siya na malaki. She was trusted and the most secretaries of all secretaries in the public information sa office ni Francisco Kitatan. Anong role niya, specification ng kanyang trabaho? Intel, lahat ng pagdating ng mga conference ng presidente, siya nag-arrange po lahat. So in short po, ang kanyang role sa hawak lahat. Pagdating sa mga ni presidente, mga coverage or speeches, mga ganun. At the same time, when Kitatad wala na public information late itong 80s, when we were already high school, yung bagong amang pumalit kay Tatad, he was involved in the Galvan Ninoy Aquino shootout. Si Colonel Vicente Tigas. Ang pumalit. Yun yung involved doon sa shootout ng pagkamatay ni Ninoy. So, until mabot na ng mga, tumanda na rin siya, nung nag-high school kami, continuous pa rin yung niya. Hanggang nag-retire na lang yung tumanda na. And yun, babysitting na ng mga apo. Pero napakababa na kuha dyan, 12,000. Luckily naman kasi, mother ko naman at saka father are professionalized. I respect their decision. Hiwalay man sila, kasal sila, hiwalay sila. They separated in a professional way. Pag, maganda ang, nila, ang combination when it comes to kids. Rick, sa'yo mo na ito, sa araw na ito, ganyan. And sa akin naman itong araw nito, ganyan. So, maganda. When mom visited me, or kami mga anak sa Malinta, they're talking like this. Have a cup of coffee, nagtatawanan sila, parang close friend. Walang involved na doon, walang hurt, walang iyakan, wala. Just friends. Ang galing naman. How's the kids? Maganda pa mga salita nila. Pero there was ang hamon nung una. When I came from Cebu, I heard mismo sa tenga ko, when ma'am, pinunta na ako sa staff house, sa radio station, dito, narinig ko sa bulungan, magbalikan tayo alang-alang sa anak, nandiyan na si Raul, nandiyan na. So forth and so on, di ba? Admiring so much, ayaw ni Dad. I was in Malinta na, baliktad naman. Si Dad naman nag-convince kay ma'am, nagbalikan. Kasi nandiyan na kaming tatlo sa kanya. And we will be together, happy family. Ay naman ni ma'am. Oh my God. That's how life is. So, hindi na kami kumontra. We don't mind to interfere parents namin kung nag-uusap sila. Lalo yung decision sa amin, we don't want to interfere. Let them have their own decision. Ganun kami. Pero mahal na mahal yung magulang namin. Ang pagkukulang niya sa amin is just to leave us when we are kids. Pero binawi niya nung malaki kami. Kaya nga may days kami sa kanya, may days kami kay ma'am. So full support siya. Even it was a great help, no? Yung kanyang kwarto sa Tondo General Hospital, which is the suite. Tapos sa kwarto niya, kwarto ko. Kasi laki ng bahay nito. Yung kwarto lang niya. Sagot ng Manila Broadcasting Company yun. My father, una-una, nagpasalamat ako when he was in a program, nakapag-success or nakapag-survive siya 7 bypass operation. 7? Because of what? Lagi nagko-collapse sa program. Pagdating dun sa panindigan na program. Sobrang galit. That's why that program rated and defeated Johnny De Leon. And the way he deliver parang ganito pagmamaneho, kailan magaling ka magmaneho. Yes. The way he deliver panindigan, iba sa ibang programa.
Kailangan po pag-deliver mo with conviction, with sense and fiction, nakakatouch sa tao. Tsaka sincerity, di ba? Sincerity. Mararamdaman ng listeners. Kasi sa booth niya, sir, I'll tell you every morning bago sa sala niya, ang daming dyaryo yan. Maliban doon sa gumagawa ng script, no, or news writer or whatsoever, no. Dyaryo, binabatayan, gaganon mo na siya sa dyaryo. Top of the list, o top headlines. Oh, ganun kaagad yan. Kung anong controversial na araw na yon na mainit ang balit, yun ang talakayan. So, galing. May sarili siyang calculation sa kanyang verbal. Dito galing eh. Kala mo, scripted, pero sarili niya pag-deliver. Oh, ganun siya. Actually, wala akong idea sa broadcasting before sa father nyo. I'll be honest. Opo. Pero nung itong kwentuhan natin, medyo na-amaze ako. Bumilib ako sa pagkatao ng father nyo. Na ganun pala kalaki ang naiambag niya sa industry na to. Opo. Sa Pilipinas, actually, sa mga kapwa natin Pilipino. Sa palagay niyo po ba, sir, nabigyan ng maayos na pagpapahalaga ang father niyo dito sa Pilipinas? Sa lahat ng kanyang mga accomplishments. Kahit pa paano po, in retaliate naman sa kanyang pag-aambag sa mamayang Pilipino, sa pamagitan ng programa niya, iba po ay tinanggap na rin ang aral ng dating ang aral sa lahat, no, yung mga negatives, ups and downs doon sa kanilang karanasan sa buhay. So in short, marami rin sila natutunan at yung natutong bawat isang mamamayan through my father ay nagiging ano sila, inspirasyon. Nung panahon kasi mga lola, which is lola right now, no, lagi na lang sinasabi na mga inuugnay ng buhay ng Pilipino ngayon, dapat may balik yung kaugalian noon, lalo sa gobyerno, kasi naging number 1 tiger economy tayo once sa buong mundo. Sana magiging adapted ngayon. Kasi na-foremost no, na banggit rin once ang father ko, na manatili tayo maging numero 1 sa buong mundo. Ang Pilipinas ay laging babangon. Sa kalaman ng Pilipino kasi, nandito lahat ng katalinawan, lalo na sa mga farmers. Isa nang binakap ni Father sa programa, sa panindigan, and other program niya, yung mansasaka sa bukid. Kasi palibasa kasi doon pa siya. Alam niyang puso at damdamin na isang mansasaka. And sila po unang-una sa economy nung panahon ni Marcos ang nagbigay ng malaking halaga pondo sa gobyerno. Pinagbawal na po mag-import, pero pwede tayo mag-export. Nakakahinayang, sir, no, na minsan sa history ng Pilipinas naging tiger economy tayo. Sa buong mundo na po yun. Anong nangyari? No? Yun, eto ngayon. Napakasimple lang eh. Ika-cut off ko na rin yung administration ni Marcos that they pointed ganti, parang pointed ng tao, no? Corruption. If Marcos ay corrupt government, hindi tayo maging number 1 tiger. Simple lang yan eh. Di ba? Ako hindi ako maka-Marcos, pero simple lang. Parang ano tayo, puzzle eh. How can you prove that Marcos is a corrupt when we are not? No, naging number 1 tayo sa tiger economy during the administration of Marcos. Sino ang nag-open ng door ng Pilipinas upang mag-aral ang lahat ng mga kaalaman dapat dito alamin sa Pilipinas mula sa Vietnam, China, Mexico, so forth and so on. And dito sila nag-aral, pagdating doon, nagnegosyo na sila. Like Vietnam, dito nag-aral ng pagdating sa palayan. Diba? Bigas. Diba, sir? So, sabihin nila, corrupt. Okay, ito ang verdict para sa akin. The corrupted started when Marcos was ousted. Yun lang. Simple lang yan. Unang-una, papasalamat ako yung nabubuhay pa ngayon sa panahon ng father ko na suporta po. Napakalaki. Kirarangal ko sa mga tao na naabutan pa yung father ko at nalaman po yung programa na araw-araw na inantabayanan ng bawat Pilipino noon. Nagbigay ng kasiyahan, nagbigay ng aral pagdating sa public affairs, at nagbigay ng tawanan sa bawat mimuti ng bunganga ng father ko pagdating sa laugh-in program.
Sir, isang karangalan nito sa akin, sir, no, sa pamamagitan ng Rai TV, ay nalaman ng ating mga mamamayan ang tunay na kwento ng buhay. No, Opo, yun po ang pinaka nasaksihan ko po. Ayon sa, kasi lakas ng memory ko pa, kahit start Refresh ako, refresh pa, kahit na 1977, 78, Ang galing ng nandito memory ako. niyo, sir. Opo. With awa ng Diyos, no, we're always success or succeed to every every sakuna. Hindi na pintulot sa taas. Oo. Nalalagpasan na. Kasi dad minsan pag aminin ko sa'yo, pagdating sa drive yan, mas mabilis pa kay Superman mo yan. Oh, biro from here, Manila to Nueva Ecija, only 30 minutes nung panahon na yun. Kasi ang kotse niya Mustang. Na luma. Lumang Mustang. Oh, yung vintage Mustang siya. And sa mga nakikita ang father ko, kung magtanong kung bakit diretso isang hita niya, Oo nga. at hindi tumitiklop naman yon. Ayaw kasi minsan na, actually, nung panahon na he was not in broadcasting kasi, or papasok broadcasting, na natamaan ng lagyan, troso. Nilagyan na po ng bakal, tornilyo, opo. And then, nakikita kayo nga sinabi father ko kung bakit guts, kasi ayaw magpapalagay ng anesthesia pag nag-opera yan. Opo. Ito po ang mangyari yan. Pag nagpapa-opera po sa St. Luke's at i-check yung kanyang joint dito sa knee na may bakal, babangon yan. Siya pa magtuturo ng doktor kung aling gagawin. Yun yung father ko po. Opo, yan Ganun po. katapang yung father niyo, sir. Hindi lang sa broadcasting. Ganun po. Siya mismo na gano'n. Sabi ko, Dad, ano ba na yan? Hindi okay. Susubali, ano yan. Kasi at least alam ko kung anong kakalikot dyan. I just gusto ko lang yung father ko continue yung legacy niya. Habang nabubuhay kami mga anak, anitin mga apo niya. Throughout forever, sinabi ko na sa sarili ko, sa mga pinsanin ko, na itutuloy ko pa rin legacy ni Dad. Yes. Ayun. Even wala siya. Tuloy pa rin. But still, kahit wherever I go, lalo na ako, madalas ako sa Mowel Fund. Kasi party na ako sa production, sa indie film. Sama ko yung kumpara kong artista. One time, napakita ako. Parang sumamal ako, nag-PA lang ako. Pagdating daw, na-regular recordam, dami na pupunta. Si Mar Lopez. Si Mar Lopez, one of the 3 Pinoy yun. He was a partner of my dad's legacy when Rick Radam show was established in the province. Naging co-host siya sa Rick Radam. Mar Lopez. One of the 3 Pinoy. Imelda Papin. Yun, we met minsan sa kailan busy siya pero nagkakaway naman siya. I have no chance to talk of iba kasi mga kilala rin ng father ko, lalo na yung mga nagiging kontrabida, FPJ, one time daw. Si GMA, one of the director Rado, nung nagkita kami sa Pepe Tons, kay uy, biglang tumayo, iyakap ako, idol ko yung father mo. Pumunta ako doon sa station at talagang, biro director ng GMA yun. Ganun nire-respeto yung father. Yun, yung respect kasi ang puna ni father kasi dyan, it's not only his voice, it's not only, yung respect respect. Respeto talaga. Para sa mga hindi nakakaalam, kailan po pumanaw ang inyong father? Anong year po? March 1, year 2000, complication of liver. Pero he survived 7 bypass operation. May bibigyan nyo sa aming magandang advice na pag hinugot natin sa buhay ng father nyo na pwede nating i-share sa ating mga viewers. Siguro ang word of wisdom sa akin when it comes to work or career, professionalism in work. Unang-una kasi, the secret of my dad is like this kung bakit may guts siya. Ito rin gagawin nyo. Put God first on your front. Na may faith and your wisdom and your courage, i-apply mo. Bakit ka mo? It will do a success in your life at succeed lahat ng mga galaw mo. Of all the obstacles sa buhay niya na ikwento sa iyo, hanggang sa huli hanggang pumanaw, safe siya. Nagpapasalamat ako, yun. Una-una kay RHY TV, Sir Ray, at it's my honor po. Baliktad, sir. Ito lang, isang revelation lang po regard to my dad, Mr. Rick Radam.
the announcer po ng DZRH way back 80s na hindi pa na-reveal kahit sa YouTube or whatsoever. Dito nyo pa mapapakinggan live and I reveal it truly sa RHY TV. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ang galing! Para tayong nanonood. Thank you, sir. Thank you Napagaling po. yung magkwento. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.